Mabiyayang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng mga nanonood at mga masugid nating pong taga-subaybay sa ating pong Friday devotional message. Kamusta po kayo mga kapatid sa gabing ito? Ano po ba yung ating kalagayan sa buhay? Nawa ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Wala po tayong mga sakit at karamdaman. At kung tayo man po ay merong pinagdadaanan sa buhay, ang Diyos pa rin po ang nangako na tayo po ay tutulungan. Nangako na tayo po ay hindi niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At siya pa rin po ang nangako na siya po ang magpapagaling sa lahat po ng mga may sakit, may karamdaman sa gabing ito. At binabati ko rin yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At maraming salamat po at tayo po ay nakatapos muli ng isang buwan na ang ating pong pinag-aralan last month ay tungkol po sa kingdom lifestyle. Nawa ay marami po tayong natutunan, tayo po ay napagpala at lumago po tayo sa ating pong pananampalataya at paglakad sa Panginoon na naintindihan po natin ang pamumuhay ng mga Kristiyano, yung lifestyle po natin sa kaharian ng Panginoon. At ngayon po ay may bago po tayong pinag-aaralan, yung praising God in a deeper way. Yan po yung ating pong topic ngayong October at natapos na po yung dalawa na tinuro po sa atin. Yung unang napakinggan po natin itinuro ay yung tehila. Ano po ibig sabihin ng tehila na itinuro po sa atin kung tayo po ay nakinig nung nakaraang Biyernes, last Friday, yun po yung itinuro ng ating pong pastor na si Pastora Oshi, no? Na tinuro niya about tehila ay spontaneous worship sung to our God, no? Yung tuloy-tuloy, unique. Sabi nga, ang ibang term na ginamit niya po ay new song, no? Pag-awit ng mga bagong awitin sa Panginoon, yung tehila, spontaneous, tuloy-tuloy. Sabi niya pa nga ay nanggagaling daw yun sa kaibuturan ng ating puso, sa ating damdamin. Worship with in the Lord na coming masyadong deeper, no, malalim, unique worship sa ating Panginoon, no. Yun po yung tehila. At nung Sunday, kung nakinig po tayo sa preaching po, nung Sunday, ang itinuro po ni Bishop Dante ay yung pong tungkol sa yada. Yan. No, yada. Hebrew word na ibig sabihin ay worship the Lord with an extended hand, no? Nakataas yung kamay, no? Yan naman yung itinuro sa atin nung Sunday. Maganda po itong ating pinag-aaralan na ito, kasi ito yung mga ways of worship, no? Ways of praise and worship the Lord, no? Kung paano mga paraan na ginamit ng Hebrew, ng Old Testament, kung paano natin sasambahin ang Panginoon. Ngayon naman po, ang ituturo ko po ay galing po sa Psalms 21 verse 13. Ang sabi po doon, "Be exalted, O Lord, in thine own strength. So will we sing and praise." Ang ibig sabihin ng praise, translate po yan sa Hebrew, ang nakasulat po ay zamer. Yun po yung talagang tamang pronunciation po ng word na yan. Yung praise na nakalagay po dyan sa Hebrew ay zamer. Ang sabi dyan, "Sing and praise zamer thy power." Yan po yung nakalagay sa Psalms 21 verse 13. Yun naman po yung aking ituturo sa gabing ito. Pangatlo pong ways of worship the Lord. Differ, sabi nga doon, praising God in a differ way. Sa kakaibang kaparaanan na tayo ay sumasamba sa Panginoon. Unique na kaparaanan ng pagsamba sa Panginoon.
So tayo pong lahat ay manalangin at dumulog sa Panginoon. Hingin po natin ang gabay at pagsaba ng Panginoon sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na muli ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon para mag-aral sa inyong mga salita, mapakinggan ang inyong mga salita. At ang dalangin po namin na kayo po ay maitaas. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng mga salita. Mangusap po kayo sa amin at bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman at pangunawa sa inyong mga salita upang masigit po namin itong matutunan upang sambahin po namin kayo sa kakaibang kaparaanan. Kaparaanan na kung saan ay yun po yung nanggaling po sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga sandaling ito. Hipuin niyo po ang inyong mga anak. Pagalingin niyo po sila at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, yun po yung ating pong pag-aaralan, yung summer. Yan. Kapag binanggit niyo po yun, hindi po Samar. Hindi yung parang probinsya ng Samar, no? Hindi Samar o hindi Samar, kundi summer. Yun po ang tamang banggit po dyan sa word na yan. Tinignan ko po sa lexicon, Strong Concordance ng Bible Concordance. Ang transliteration niya po ay summer, nakalagay dyan. Ang spelling nga po nun ay Zaumar, pero Zamer ang banggit po talaga niyan. Siya daw po ay verb. Ibig sabihin, action word. Ang Tagalog po ng verb ay pandiwa. Umuugnay po siya sa mga kilos at galaw ng mga tao o ng mga bagay. Doon po siya. Yung ibig sabihin po nung word na yon ay verb, no? Ano po siya? Action word. Yung ibig sabihin po nun. A primitive root perhaps ident with through the idea of striking with the fingers. Yun po yun. Ibig sabihin, ini-strum. No, ginagamit yung kamay, mga daliri, para tumunog ang isang bagay o ang isang instrumento. No? Yan po yun na. At ang sabi pa po dyan, sa outline of biblical usage ng Strong Lexicon Bible Concordance, to sing. Kaya po siya verb, to sing, kakanta, to sing praise, make music. So, yan yung mga action word. Sing praise, make music, to make music, to play a musical instrument. Hindi lang po siya sa instrumento ng may string, no? Kundi to play a musical instrument. Ang sabi diyan, it is a primitive root idea of striking with the fingers properly to touch the string or parts. Hindi lang po string, to touch the string or parts of a musical instrument. So, kung yung mga nakaraan po ay pag-awit spontaneously, yung po yung tehila, yung nakaraang pangalawa naman ay yada, yung nakataas ang mga kamay, ngayon naman po ay gumagamit na ng instrument. Yun po yung summer, no? Gumagamit na po siya ng mga musical instrument, no? Accompanied by the voice. Hindi lamang po yung dalawa po ito. Merong instrumento, tutugtugin yung instrumento at the same time accompanied with the voice. Meron na pong pagkanta. Pagtugtog at pagkanta. Yun po yung summer, no? Hence, to celebrate. Para daw i-celebrate ang isang in song and music. Ginagamit ang summer para magkaroon ng celebration sa pamamagitan ng pagkanta, ng pag-awit, no? To give praise, sing forth praises, or ang sabi diyan, psalms. No, yung summer pala ay isa ring psalms. Ang psalms po pala ay hindi lamang po awit o hindi lamang po kanta, kundi may kasamang instrumento, tinutugtog at kinakanta. To celebrate, no? Sabi po diyan.
may mga in-underline po ko dyan ng mga words para gamitin po natin na siya po ay ang tawag dito, action word, no? Verb po siya. Sabi diyan, to touch the string or parts of a musical instrument. Hindi lamang po siya limited sa string instrument. Ang sabi diyan, paghawak o pagtugtog, pagkalabit ng parts of a musical instrument. Whether ano po yan, guitar man po yan, drums mo po yan. At ang sabi diyan, and play upon it. Yun po yun. To make music accompanied by the voice. Ayan. Play upon it. Pagtugtog. Ano ho? At hence, ang ibig sabihin, sa summer po, dalawa po. Yung manunugtog at yung mag-aawit. So, dalawa po yun. Playing a musical instrument at the same time accompanied with the voice. So, kumpleto na po ito. Sa praise and worship team, may tumutugtog, may umaawit. Yung po yung summer. No? To celebrate. Ang sabi diyan, to play, accompanied by the voice, hence to celebrate in song and music. Give praise, sing forth praises. Yan po yung mga nakalagay po dyan. At ang sabi rito dyan sa ano niyan ay to touch parts of a musical instrument. Tignan po natin sa Psalms 105 verse 3 to 6. Ano po yung sinabi po dyan? Praise Him with the sound of trumpet. No, simmer. Praise Him with the sound of trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. So, yan yung mga instrumento na ginamit sa Psalms. Hindi lamang po string instruments. No? Trumpet, psaltery, and harp. Alam niyo po yung harp. Yun po yung ginagamit ni Haring David. No? At marami pong gumamit niyan sa Old Testament. Verse 4, praise Him with the timbrel and dance. Kaya nga po, action word po yan. Ang pag-worship daw, ang pag-awit sa Panginoon ay may kasamang pagtugtog at pagsayaw. Praise Him with string instruments and organs. Verse 5, praise Him upon the loud cymbals. May cymbals, yung, alam niyo naman po yung cymbals, no? Yung parang pompiang. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Yung malalaki. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. So, lahat ng instrumento, kasi yan yung mga instrumento sa Old Testament. At sa panahon po natin ngayon, marami na pong instrumento. And even our cellphones, even our iPads, lahat po ng pwedeng gamitin, ipampuri sa Panginoon ay gamitin yan. Yan yung semer. Lahat ng pwedeng gamitin instrumento para purihin ng Panginoon, gamitin para sambahin, purihin ng Panginoon, hence, to celebrate. You know, yan po yun. Sa Ephesians chapter 5 verse 19, kaya nga po yung kanina sinabi ko may kasamang Psalms. No? Sa Old Testament kasi, alam ng mga Jews, ng mga Israelites yung salitang Psalms na ginagamit pa rin hanggang sa New Testament. Ephesians chapter 5 verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns. Nabanggit din po ito nung tinakil po ang Tehila. Nabanggit po itong verse na to. Speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. Pati puso, gagamitin na natin para sambahin ng Panginoon. Ano? To worship the Lord. May tatlong bagay po akong napansin ko po rito na gusto ko pong i-share sa inyo sa gabing ito. At doon po tayo iikot. Ano ho? Ang napansin ko po dyan, number 1, tatlong bagay po ito. Merong salitang play. So, yun po yun. Sa simmer, kailangan may player. No? Play and sing skillfully. No? Ang gusto ng Panginoon, tayo po, kapag tutugtog tayo, tumugtog po tayo
skillfully. Pag kakanta po tayo sa Panginoon skillfully. Ibig sabihin, use your skill to sing, use your skill to play instruments. Use our skills to play instruments. Use our skills to sing, no? To make music using our skills. To make music, to sing using our skills, no? Yung ibig sabihin, yung talent na ibinigay ng Panginoon sa atin, gamitin natin para magpuri at sumamba sa Panginoon, no? Nakakatuwa po kasi last month, tinuruan po tayo tungkol po sa kingdom lifestyle. And one of lifestyle in kingdom is to worship the Lord in a different way, you know? At sa pagtugtog po sa Panginoon at pagkanta sa Panginoon, may tatlong involved. Which is, itong tatlong ito, dapat merong unity sa kanilang tatlo, no? Yung first, yung player, yung person na tumutugtog, na kumakanta. And then second, the instrument na ginagamit. Kasi po Semmer, playing instrument accompanied with voice, no? So, ibig sabihin, may taong tumutugtog, may taong kumakanta, may instrumentong ginagamit sa pagtugtog at sa pagkanta. Sa panahon ngayon, maraming instrumentong ginagamit para sa pagkanta, sa pag-awit. And use those things to worship the Lord. And then, number 3, yung music. Yung awit mismo. No, tatlo po itong involved na ito na dapat united silang tatlo. Kapag hindi po united, ibig sabihin, you did not play skillfully, no? At itong tatlong ito, nakalagay po dyan, they are chosen. Pinili. They are set apart. They are anointed, no? Yung person, chosen po siya. Yung instrumento, pinili din po yan. Sa Old Testament, usually, ganyan. Ibinubukod na nila yung instrumentong para sa Panginoon lang yan. Just like, kung ano yung ginagawa natin sa church. Yung mga instrumentong ginagamit sa church, sa Panginoon ginagamit, sa Panginoon lang yan. Yung, ibig sabihin, kung yung instrumento ay ginagamit lang sa Panginoon, even your voice, na ginagamit mo sa Panginoon, dapat sa Panginoon mo lang ginagamit yan. Wino-worship mo ang Panginoon because you are chosen. Musician, you are chosen. Singer of the Lord, no? And you are anointed. Yung music na naipupreach, kaya dapat piling-pili, no? Pinipili po natin yung mga instrumento hanggat maaari nga gusto natin. Kapag bumili tayo ng instrumento, kapag meron tayong ginamit na instrumento sa church, yung pinaka the best instrument. Gusto natin kapag meron tayong gustong i-purchase sa church, instrument para gagamitin sa Panginoon, gusto natin the best, no? Talagang piling-pili, no? Anointed. Pinag-pray natin yan, no? Even the music, pinipili natin yung gagamitin natin para sambahin ng Panginoon, no? So, yung tatlong yan. At para, sabi rito, para tayo'y makapag-play o makaawit skillfully sa Panginoon, Semmer, we need a preparation. Hindi basta yung, sige, pwede na, hindi. Kaya nga po skillfully. Dapat may preparation. At nakalagay dyan, ang isa sa preparation is our prayer and fasting. Dapat yung tao nagpe-pray, nagfa-fasting, ipinagpe-pray, piniprepare natin yung mga instrumento, nililinis natin yan. Why? Kasi Semmer, ginagamit ko yan sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, no? Nagpre-pray yan, pati yung kanta kung pwede lang. Alam ko, naririnig ko to palagi kay Pastor Dante, no? Na dapat yung piniprepare natin kanta, yung pinipili natin kanta, ipinagpre-pray natin yan, ipinagfa-fasting yan, idinidevotion mo yan sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, Semmer, gagamitin mo yan para sambahin ng Panginoon, no?
At isa pa rin sa preparation para makatugtog ka skillfully, makaawit ka skillfully sa Panginoon, meron dapat continuous practice. Hindi lang nagpa-practice tayo ng isang beses isang linggo, 2 beses isang linggo. Ang sabi diyan, continuous practice. You know? Yun po yun. Tutugtog ka sa Panginoon. Tutugtog ka sa gawain ng Panginoon. Tutugtog ka in a kingdom lifestyle. Kailangan talaga practice, mga kapatid. You know? Kung gusto natin na tumugtog sa Panginoon using the Hebrew word zemer. Pinili ka ng Panginoon. Mang-aawit ka ng Panginoon. Manunugtog ka ng Panginoon. No, number 1, play skillfully. Sing skillfully. Number 2, ang sabi nga po dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 21, after consulting the people, the king appointed singers. Nabanggit din po ito last Friday sa Tehila ni Pastora Oshi, no? Si Haring Jehoshaphat o si Haring Hosapat, no? After consulting the people, the king appointed singers, pinili, chosen, to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising Him for His glory and for His holy splendor. Ang sabi po diyan, this is what they sang. Give thanks to the Lord. Yun daw yung kanilang inaawit. His faithful love endures forever. Pinili, appointed, pumili po. Kaya tayong mga mag-aawit ng Panginoon. In-appoint ka ni Lord, pinili ka ng Panginoon. In-anoint ka ng Panginoon. Anointed dapat yung music na mapuproduce po natin. Yung awitin po natin. Kaya minsan mga kapatid, napapansin po natin, napupuna po natin. Parang walang anointing. Parang tumugtog ka lang basta tumugtog ka lang. Why? Kasi yun nga doon tayo nagkukulang. May skill naman kaya lang nagkukulang tayo doon sa salitang preparation. May skill naman May knowledge ka. Kaya lang, yung salitang preparation, doon tayo nagkukulang. Kaya parang walang anointing yung praise, yung worship, yung music na napuproduce po natin. No? Okay, punta po tayo sa number 2. Ang sabi dyan, yung kanina, yung tinignan po natin, na ibig sabihin ng zemer, nakalagay dyan play, no? So, kinuha natin yung salitang play. And then, kukunin naman natin yung salitang hence to celebrate in song and music. Kaya, dapat daw ay to celebrate in song and music. So, tignan po natin number 2. Attitude in playing and singing. Dapat po, mapansin po natin ito, yung salitang attitude. No? Dapat po pala, sa pagtugtog sa Panginoon, dapat maayos ang ating pong attitude. We have a right attitude in playing and singing worship to the Lord, no? Dapat maayos yung ating pong pag-uugali, no? Yung ating pong attitude when it comes to playing and singing in the Lord, no? Dapat daw, tignan po natin, what will be o ano ba yung magiging dapat na attitude natin. Dapat meron tayong tamang attitude sa pagtugtog sa Panginoon, sa pag-awit sa Panginoon. Ang isa, ang sabi ron, hence to celebrate. So, dapat ang isa sa attitude po natin kapag tumutugtog tayo sa Panginoon, meron tayong attitude of celebration and thanksgiving. Nabanggit na rin po yan, no? Sa pag-awit sa Panginoon, dapat po talaga tayo ay nakangiti, masaya, ramdam ng mga tao na tayo ay merong sineselebrate, merong thanksgiving na nangyayari. Kapag may thanksgiving celebration, dapat masaya, nararamdaman, no? Hindi po ginamit ang salitang ang word na zemer, hindi po ginamit sa malungkot na tugtugin. Ginamit yung word na zemer
sa tugtuging celebration. Ulitin ko po, meron po kasi mga musical instrument, string instrument sa Old Testament na ginagamit po sa pagtugtog ng mga malungkot na tugtugin, na awitin. Pag may patay, ganyan. Pag merong pumanaw sa buhay, meron sila po nun. Pero yung salitang Semmer, ang pagkakagamit po niya is to sing a celebration and thanksgiving. So, dapat tayo po kapag Semmer, dapat, kaya lang mga kapatid, ngayon, ang mga manunugtog po natin, puro mga naka-face mask, hindi mo alam kung nakangiti, nakasimangot o ano, no? Dapat po, makikita nila, sabi ko po sa inyo, ang Semmer ay action word. Ibig sabihin, kahit naka-face mask po tayo, dapat habang tumutugtog tayo, umaawit tayo sa Panginoon, kumikilos tayo. Gumagalaw po tayo. May movement na nakikita. Because, ang attitude po natin, dapat tayo po ay may attitude of celebration. We celebrate, merong thanksgiving. Ang dami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ano ho? And then, pangalawang attitude, right attitude, be sensitive in God's presence. Ito pa po, no? Minsan nagkakaproblema po tayo rito. Hindi tayo nagiging, yung attitude natin, hindi tayo sensitive sa galaw at kilos ng presensya ng Panginoon. Kaya tuloy nagkakaroon ng, sabi niyan, Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Holy Spirit of God. Nagkakaroon ng kapighatian, no? Pati minsan nadadamay sa kapighatian kapag hindi tayo prepared, no? Hindi natin i-prepare yung ating pong mga kakantahin, yung ating pagtugtog, hindi tayo nakapag-practice. Pati yung nagsasalita, pati yung speaker, pati siya, sa totoo lang, napipighati. Ano? Imbis na dumadaloy na yung presence ng Panginoon, wala. Pighati na So, dapat pong isang attitude ng isang manunugtog, ng isang mag-aawit ng Panginoon, tayo po, ng mga Kristiyano, be sensitive in God's presence. Amen. No? So, A, B, and then letter C. Ang sabi dyan, ayun nga po, yung pagkakapili dun sa mga tao, na this is what they sang, give thanks. So, merong attitude of giving thanks. May attitude of celebration. Dapat ganyan, kapag umaawit ka, isipin mo na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Isipin mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Isipin mo na may buhay na walang hanggan. That is the right attitude of worshiping our God, no? Yun po yun, no? Letter C, dapat po ang isa sa attitude ang isang manunugtog at mag-aawit ng Panginoon. Semmer, no? Humility. Dapat merong sense of humility. Bakit po? Kasi, ang sabi ron, lead people towards God, no? Yung tao, nililid mo, papunta sa Diyos, no? Gusto mo na maramdaman ng mga tao ang presensya ng Panginoon. You lead people. Hindi ililid mo yung mga tao papunta sa iyo. Ang sasabihin ng mga tao, wow, ang galing tumugtog. Wow, ang galing ng kumakanta. Hindi. You lead people towards God, hindi towards to yourself. Kaya nga po humility. Dapat meron po tayong attitude of humility, humbleness, no? We lead people, nasabi diyan, John chapter 4 verse 24, we lead people to worship the Lord in spirit and in truth. Kailangan madala natin ang mga tao sa pagsamba sa espiritu at sa katotohanan, no? Because the Lord is spirit, so people must worship the Lord in spirit and in truth. No, madala natin sila doon. And then also sabi diyan sa humility, ang ibig sabihin ng service. Kaya mga kapatid, ang isang manunugtog ng Panginoon, ang Semmer ay action word, kasama po diyan yung salitang service. No? Humility, service, paglilingkod. Naglilingkod po tayo sa Panginoon, nagseserbisyo tayo sa Panginoon kapag tayo ay mga awit at manunugtog ng Panginoon. Humility, service. Ang ibig sabihin po nun, hindi yung
Pagkatapos mong tumugtog, uupo ka na. Pagkatapos mong kamanta, uupo ka na. Wala ka nang gagawin. Hahayaan nyo na yung ibang tao na mag-ayos. Kaya nga po service eh. Pagkatapos mong tumugtog, ano pa yung pwede mong gawin? Yan. Yan po yun, no? Sacrificial, no? Tignan po natin, bakit sacrificial? Bakit nandoon yung service? Sa worship, kasama pa yung service, kasama yung sacrificial. Sa worship, no? Basahin po natin Romans chapter 12 verse 1. To offer our bodies as a living sacrifice, no? Ihandog daw natin yung ating sarili as may sacrifice, no? Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So nakita po natin, sinabi po ng Romans ni Apostle Paul, ang tama, ang proper, the true and proper worship is what? Nandoon yung salitang sacrifice. You know? Nandoon kasama. At yun ay action. Action word, no? Sacrifice yourself in worshiping the Lord. Ano? Yan po yun. Service, no? Ano po yung una? Play skillfully. Use your skills to play and sing. And then number 2. Ano po yung number 2? Attitude, no? Dapat meron tayong tamang attitude in playing and singing sa Panginoon, no? Tignan po natin Psalms 20, yung verse po natin kanina, yung binasa po natin na verse ng Zamir, Psalms 21 verse 13. At number 3, ito po yung number 3. Be exalted, O Lord, in thine own strength. So, will we sing and praise thy power. Ang tatandaan lang po natin dyan ay yung salitang PAP. P-A-P. Yung P, ano po yung P? Play skillfully. Yung A, attitude, right attitude. Yung P, yung purpose, no? Dapat alam natin kung bakit tayo tumutugtog. Alam natin kung bakit tayo kumakanta. Dapat hindi nawawala sa isipan natin. Itatak po natin sa isipan po natin yan kung bakit ka tumutugtog. Your purpose to exalt the Lord. Ang purpose mo dyan is to exalt the King. Maitaas ang Panginoon. Mapapurihan ang Diyos. Maluwalhati ang Panginoon. Mapangiti ang Panginoon. That's why you celebrate. You give thanksgiving. You lift up your hands, yada. You sing new song, tehila. Bakit? The purpose to exalt the Lord. At ang sabi rito, once na naitaas ang Panginoon, na napapurihan siya, naluwalhati ang Panginoon, miracles comes. Bababa ang milagro ng Diyos. No? Magkakaroon ng kagalingan, no? Magkakaroon ng deliverance. Nabanggit na po ito ng tehilan, tinuro. Merong freedom, no? Nagkakaroon ng freedom from bondages. Napapansin po ninyo? Umaawit ka pa lang, kumakanta ka pa lang, tumutugtog ka pa lang, may gumagaling na. Bakit? Nai-exalt ang Panginoon. Naitataas si Lord. Kapag naitaas ang Panginoon, sabi ko po sa inyo, maraming gagaling. Umaawit pa lang, may kagalingan na. No, may deliverance na, may healing na. May freedom from bondages. And sabi pa po rito, merong conviction, may nararamdaman na yung mga taong nakukumbik na po sila. No, doon pa lang sa mensahe ng kanta na naririnig nila, may conviction na silang nararamdaman. At nagkakaroon ng salvation. When the Lord exalted, there is salvation. No? May naliligtas. At meron pa pong nararamdaman na comfort o peace of mind. Napapansin po ninyo kapag nakakarinig kayo ng worship song, nakakarinig kayo ng mga praising song, at peace kayo. Nako-comfort ka. Why? Nandoon yung anointing. Nandoon na si Lord yung itinataas doon sa kanta. Bibigay siya ng kapayapaan. Remember, mga kapatid, nung
nung si Haring Saul ay nagkaroon ng kakaibang sakit, kakaibang karamdaman na parang inaalihan po siya ng masamang espiritu. Anong ginagawa? Skillfully tumutugtog ng harp. No? Si David, tinutugtugan niya. Ano nangyayari kay Saul? Gumagaling po siya. Nagkakaroon siya ng kapayapaan na at peace po siya, nako-comfort po siya. No? Yun po yun. Na dapat alam po natin kung bakit ka nakatayo dyan, bakit ka umaawit, you must know the purpose. No? Ang purpose mo kaya ka na dyan is to exalt the Lord. That's why you play skillfully. That's why you have a right attitude. That's why you prepare. No? That's why you pray and you fast. Bakit? Kasi may purpose ka. At ang purpose ng ginagawa mo is to exalt the Lord, the King of Kings. No? Yun po yun. No? Now, ito na po yung conclusion po natin sa ang bilis na po. Ang bilis natin ngayon. No? Mabilis po tayo. Ang gusto ko lang makita natin yung salitang pop. No? Yung to play skillfully. Attitude, right attitude. Napakahalaga po niya. Alam nyo, yung attitude is very crucial. Pagdating sa pagtugtog. Pagdating sa pag-awit. Sa Panginoon. Attitude is very crucial. No? Dapat nasa tamang attitude tayo kapag tayo sumasamba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bago po ako mag-conclusion, bago po ako mag-challenge sa inyo, minsan nararamdaman po natin ito o minsan hindi natin to nararamdaman. No? Lalo ngayon, lockdown. Nung nagkaroon ng lockdown, na-lockdown na rin yung ating praise and worship. No? Pagka nagsisimula na ang praise and worship sa online, nakatayo ba tayo talaga? O nagtatas ba talaga tayo ng kamay? And then, pumapalakpak ba talaga tayo? Lumulundag? Meron ba tayong celebration? Do we feel thanksgiving? Hindi, di ba na-lockdown na rin ba yung ating, hindi nyo ba natin naramdaman o naisip na yung ganon na, o parang ayos lang, no? Hindi natin nararamdaman, no? Parang, Pastor, Kuya Mark, hindi ko naman nararamdaman na parang na-lockdown yung pagsamba ko sa Panginoon. Pero sa totoo lang, praise and worship na nakaupo ka pa rin, praise and worship na may ginagawa ka pa rin, nagugas ka ng pinggan, nag-aalmusal, nagkakape, kung ano-anong ginagawa. You are not prepared in praise and worship. No? Minsan nga preaching, kung ano-anong ginagawa natin, no? Hindi talaga tayo nakikinig. Mga kapatid, alam niyo po, kung hindi niyo man po yan nararamdaman, at hindi niyo nararamdaman na parang bumabagsak yung ating level ng ating worship sa Panginoon. Alam niyo po yung salitang asymptomatic, mga kapatid. Baka asymptomatic po tayo. Hindi lang natin nararamdaman, pero sa totoo lang, infected na po tayo ng pagbagsak ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Hindi mo lang nararamdaman kasi nga asymptomatic. Walang symptoms na nakikita. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. And then this is my challenge to everyone, no. Conclusion, no. Yung primitive root bird niya is mangyari po na through the idea of playing, make music. Use your phone, use our cell phones, use everything as instrument to make music pleasing to our God, no? Accompanied by the voice, umawit po tayo to celebrate in new song, in music, no? Give praise, sing forth praises and psalms in the Lord, no? Mga kapatid, huwag nating hayaan ma-lockdown yung ating pagsamba. Ma-lockdown yung ating pong mga pagpupuri, yung pagse-celebrate po natin. Ang sabi nga po dyan, it's an action word. Praise and worship without action is dead. Ulitin ko po. Praise and worship without action is dead. Kaya nga po, lagi po natin yung maririnig. Sa pagsamba sa Panginoon, kailangan kumikilos ka
kailangan gumagalaw ka. Yan yung Zemer. Gumagalaw, kumikilos, and ang objective mo, ang purpose mo, kaya mo ginagawa yan, may right attitude ka, ang pinaka layunin mo is to exalt the Lord. And you know in your heart, na pag-aralan po natin, na kapag naitaas ang Panginoon, miracles will happen. Marami pong gumagaling, maraming naliligtas. Napapansin po ninyo kapag napapakinggan nila yung salita, yung music, natatouch po sila, nakukumbik po sila ng banal na espiritu. Maraming naliligtas. Maraming lumalaya. Maraming ginagawang Panginoon. No? Through Zemer, sa music, sa praise and worship po. No? So yan po. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagpala naming Ama, maraming salamat po sa gabing ito, sa napag-aralan po namin sa ikatlong salita na ng pagpupuri at pagsamba sa inyo. Yung ways, different, yung kakaiba, yung mas malalim na pagkaunawa po namin na kami po ay sumasamba sa inyo, Diyos. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nakinig sa gabing ito, na maitama yung ating mga attitude sa aming pagsamba sa inyo, sa aming pagpupuri sa inyo. At magamit kami, Panginoon, na maitaas, hindi ma-focus, hindi makita ang aming sarili, kundi kayo, Panginoon. Mailid namin yung tao sa pagpupuri at pagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. At sa gabing ito, Panginoon, ipuin niyo po ang mga may sakit at may mga karamdaman, especially, Lord, yung mga so much affected with COVID-19, Lord. Touch them, relieve the pain, O God, and heal them at this very moment, Lord. At katagpuin niyo yung kanilang mga pangailangan. I-provide niyo, Panginoon, yung kanilang pangailangan. Bless them. Bless our nation, O God. At dalangin po namin, Panginoon, sa gabi nito, even our church na nakaka-experience ng mga pagla-lockdown. We are praying, God, that you bless our Pastor Dante Apostol and his family. Protect them. Ingatan niyo po sila. Even the other pastors of our churches, Lord, the workers and the members, the leaders. Bless them and touch them. I-bless niyo rin, Panginoon, ang Friday devotional message na patuloy na lumago ito at magkaroon, Panginoon, na mas marami pang maabot ang gawain ito. Maraming salamat po. Maraming salamat. Purihin kayo, sambahin kayo at luwalhatiin sa gabing ito. Ito po aming sama-samang panalangin may pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you po. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at sa gabing ito tayo po'y magpapasimula sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang
ikaw ang